Mga pinili ng Diyos, ikaw ba ay isa sa kanila? Sa lahat ng sagradong kasulatan ng iba't ibang kultura, may mga kwento tungkol sa mga taong pinili ng makalangit na kapangyarihan upang gampanan ang mahahalagang misyon. Sila ang mga hinirang. Ngunit paano mo malalaman kung isa ka sa kanila? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na uri ng mga hinirang, mga taong tinawag upang tuparin ang isang dakilang tadhana na naaayon sa plano ng may kapal. Mula sa mga propetang nagdadala ng liwanag hanggang sa mga mandirigmang nakatakdang lumaban sa kadiliman, bawat isa ay bahagi ng isang sinaunang hula. Paano mo malalaman kung ikaw ay isa sa mga pinili? Naranasan mo na bang maramdaman na may special kang tungkulin sa buhay, na tila may malalim kang misyon para sa sangkatauhan? Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga kwento ng nakaraan. Ito ay isang panawagan upang kilalanin at tanggapin ang iyong papel sa isang napakalawak na cosmic project. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa 9 na uri ng mga hinirang, maaari mong matuklasan ang ang iyong espiritual na landas at kung paano makatutulong ang iyong buhay sa isang mas mataas na layunin. At kung mararamdaman mong may kaugnayan ka sa isa sa mga ito, malalaman mong hindi ka nag-iisa. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag. Kaya huwag kang bibitiw hanggang dulo ng video na ito dahil maaring matuklasan mong ikaw pala ay isa sa mga pinili. Una, ang mga pinili ay ang mga oracle o ang the seer. Sila ang nakakakita ng mga bagay bago pa ito mangyari. Ganito ba ang iyong mga karanasan? Meron ka na bang mga nakikita mga bagay na bago pa mangyari ay nakita mo na? Sa sinaunang panahon, ang mga general ng Roma ay kumukonsulta sa mga oracles upang malaman ang kapalaran ng isang digmaan. Ang kanilang sagot ay maaaring magbago ng kasaysayan. Ang oracle ay may kakaibang kakayahan. Sila ang tinatawag kong triple C o clairvoyance, nakakakita ng hinaharap; clairaudience, nakakakita o nakakarinig ng mga mensahe mula sa ibang dimension; at clairsentience, nararamdaman ang emosyon ng iba. Kung ikaw ay madalas magkaroon ng premonition o malalakas na pakiramdam tungkol sa hinaharap, maaaring ikaw ay isang orakulo. Ang iyong presensya ay isang patnubay para sa mga taong naliligaw sa buhay. Pangalawa sa mga pinili ay ang mga malayang espiritu o yung the free spirit. Ikaw ba isang taong hindi kayang kontrolin ng lipunan? Palagi may sariling pananaw, hindi sumusunod sa tradisyonal na daan. Ang malayang espiritu ay hindi nag-aalalang sumunod sa mga patakaran ng sistema, sapagkat alam nila ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Kung pakiramdam mo ay hindi ka kailanman nababagay sa karaniwang buhay, ngunit masaya kang tahakin ang sarili mong landas, ikaw ay maaaring isa sa kanila. Ang iyong misyon, ipahayag sa mundo ng tunay na kalayaan, ay hindi lang isang pribilehiyo. Ito ay isang karapatan. Pangatlo, ang tagapagsalaysay ng katotohanan o ang the truth teller. Ito uso ngayon. Siguro ang tawag natin dyan ay mga whistleblower. Hindi mo kayang magsinungaling. Maging anong sitwasyon, ikaw ay laging tapat.
Ang katotohanan na isang bagay na hindi mo maaring baluktutin, kahit pa ito ay magdala ng galit mula sa iba. Ang ganitong uri ng hinirang ay bihira, ngunit sila ang mga nagbabago ng mundo. Kung ikaw ay isa sa kanila, malamang na nakaranas ka na ng paninira o pang-aapi dahil sa iyong katapatan. Ngunit tandaan, ang mundo ay nangangailangan ng mga taong tulad mo upang buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Pang-apat, ang inspirasyong tago o ang inspiring infiltrator. Sila naman yung mga artist, influencer at tagalikha na gumagamit ng kanilang sining at ganda upang may parating ang mensahe ng liwanag. Maaring isang musikero, pintor o tagapagsalita. Ginagamit nilang kanilang talento upang ihatid ang katotohanan nang hindi ito madaling tanggihan. Kung ikaw ay isang taong may likas na talento sa sining o communication at nararamdaman mong mayroon kang mas mataas na layunin, maaaring ikaw ang tagong inspirasyon na hinihintay ng mundo. Panglima, ang litong pinili, the confused chosen one. Ikaw ba ay gising na sa katotohanan ngunit hindi pa alam ang iyong misyon? Alam mong may mga mali sa sistema, nararamdaman mong may mas mataas na dahilan ang iyong pag-iral, ngunit hindi mo pa rin mahanap ang tamang direksyon. Huwag ka mag-alala, nasa tamang daan ka. Ang iyong gampanin ay unti-unting lilinaw habang sumusunod o sinusunod mo ang iyong puso. Panganim, ang ermitanyo o the hermit. Mas gusto mong mapag-isa. Ang iyong kaligayahan ay nasa katahimikan, kalikasan at pagmumuni-muni. Marami ang hindi nakakaintindi sa iyo, ngunit alam mong hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ay isang taong mas pinipiling lumayo sa ingay ng mundo upang mas marinig ang tinig ng iyong kaluluwa, ikaw ay maaaring isang ermitanyo, ang tagapangalaga ng espiritual na karunungan. Ang pito, ang mandirigma, the warrior. Ikaw ay isang matapang na kaluluwa na hindi sumusuko sa laban para sa katotohanan. Hindi ka tahimik na nanonood sa mga pang-aapi. Ikaw ay handang lumaban para sa kalayaan, hustisya at kabutihan. Kung ikaw ay isang taong lumalaban para sa tama, hindi natatakot ipahayag ang katotohanan at handang ipagtanggol ang iyong paniniwala, ikaw ay isang mandirigma. Si Moses ay isang mandirigma. Pangwalo, ang tagapaghilom, the healer. Ang iyong misyon ay pagalingin ang iba, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati sa espiritual at emosyonal na aspeto. Maaari kang isang manggagamot, therapist, o simpleng taong likas na nagbibigay ng kaginhawaan sa iba. Kung ikaw ay may likas na hangaring tumulong sa kapwa upang gumaling at sumaya, maaring ikaw ay isang tagapaghilom. Si Jesus Christ o si Joshua Mashiach ay isang tagapaghilom. Isa rin siyang mandirigma. Pangsyam, ang nakatatanda, the elder. Ikaw ay isang daluyan ng sinaunang karunungan. Ang iyong misyon ay gabayan ang mga nawawala sa kanilang landas gamit ang iyong malalim na kaalaman at karanasan. Kung ikaw ay isang taong hinahanap ng iba para sa payo at patnubay, maring ikaw ang isang nakatatandang hinirang, isang tagapag-ingat ng karunungan ng ating lahi. Sa lahat ng mga ito, ang tanging espesyal na naging nakakuha ng pangsyam o lahat ng uri ng pinili ay walang iba kundi si Yehoshua HaMashiach. Sa huli tayo ay lahat mga hinirang, ngunit hindi lahat ay nagigising sa kanilang tunay na tungkulin. Ngayon na alam mo na ang siyam na uri ng mga pinili, ano sa tingin mo ang pinakamalapit sa iyong pagkatao? Ikaw ba isang orakulo, isang mandirigma o isang tagapaghilom? Ibahagi sa amin sa komento at tandaan, ang iyong tadhana ay nasa iyong mga kamay. Gamitin ito ng tama. Like, share at subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa misteryo ng ating pagkatao. At upang malaman na rin ng iba
kung anong uri ng pinili sila. Hanggang sa muli.